What's up sa MS? It's your trading coach Raven. So, ngayon, itatopic natin ngayon is about doon sa ating goal. Okay? Mga plans and goals natin. So, ano pang gagawin natin? Umpisa na natin, no? So, think and grow in trading. So, hindi lang to about sa trading but also about rin to sa personal growth mo and also sa improvement mo. So, by the way, bago pala ako magsimula, is magpapakilala muna ako sa mga hindi nakakilala sa akin dito. Okay? So, alam ko, although kilala na ako dito, pero yung iba sa mga bagong pasok sa ating community is that hindi pa masyado kilala si Doc Raven. No? So, ang screen name ko po is Doc Raven. So, my true name is Clyde Raven. And, yeah, I'm the creator of market strategy. Yan. And almost 7 years experienced trader na po ako. So, 7 years na po ako nagtitrade, no? And eto sa Deriv, medyo bago lang kami. Last year lang kami sa Deriv. And sa crypto, may almost tawag dito 5, no? 5 years mahigit na rin, no? So, ako po ay isang automotive technician. Yun po yung aking past job. Okay? So, ngayon kasi hindi na ako syempre, change career. So, alam mo naman, tao, 'di ba? We need to improve and syempre nag-ano tayo, naghahanap tayo ng mas mag-grow pa tayo. 'Di ba? So almost 6 years na po ako. So 3 years naman sa local and 3 years sa international. So sa Japan po ako ah, naging technician po, no? So ito po yung aking vision. So is to create more trading office camp. Ayan. So makikita nyo sa picture yan, trading office camp po yan. Okay, so ano yun kaya pagsasama-samahin natin yung mga malulupit na trader, actually hindi lang malupit na trader, yung mga gusto rin matuto, no? And syempre, to meet those people who believe in our service. Ikaw ba nagtitiwala ka ba sa service namin? Nandito ka, so it means you believe in our service. 'Di ba? Ayan. So, our mission is to teach the young people and those who want to learn in the field of trading. So, syempre, beside trading, we teach valuable knowledge for life. Okay? Kung ano po yung mga nababasa namin sa libro, kung ano yung mga tinuturo ng mga nagiging mentor namin, is sinishare po namin at isishare namin sa inyo yun. No? Because we want to be a part of your journey. Ayan. Kung trading career yung papasukin nyo, we want to be part of your journey. Balang araw, merong merong isang trader or kung ano man yan na sasabihin or magpapasalamat dahil sa tulong namin, 'di ba? So yun yung pinaka biggest flex namin para sa sarili namin and sa ibang tao is makatulong po sa mga gustong matuto dito sa larangan po ng trading. Okay. So umpisa na natin, no? Building a system phase 1. So, ito po yung ating magiging main course sa gabing ito, no? Setting your plan and goal, skill need to acquired is easy way to achieve goal. So ano pa yung mga easy way para ma-achieve mo yung goal mo kagad, 'di ba? Kumbaga, hindi ka nadadaan doon sa mga iba't ibang level pa eh. 'Di ba? Pwede ka na tumalon doon at ma-achieve mo kagad yung or ma-acquired mo kagad yung goal. Mas mabilis, no? Mas mabilis mo siyang mapupuntahan. Current job versus the trading. And why trader don't earn 90%? No, bakit nga ba may mga trader na hindi kumikita? No? Why most of the traders hindi masyadong kumikita sa trading? Pero hindi kami kasali doon, no? Kasi we earn and we teach dito sa mundo ng trading. Ayan. Okay. So, know your situation first. Alam mo na ba kung nasaang sitwasyon ka? Tignan nyo muna. I-position nyo muna yung sarili nyo. No? Try to think of it, guys. I-position nyo yung sarili nyo kung nasaan ba kayo ngayon. Dito. So, what is your current situation? So, alam nyo na to. Tinuturo ko to. Ito yung quadrant. Di ba? Nasaan ka ba ngayon dyan? I-position mo yung sarili mo. Ikaw ba employed? Self-employed? So, nilagyan ko na ng student. Kasi kasama, ganoon naman eh. Di ba? Yung mga student, pwede sila maging self-employed.
Ikaw ba ay nagbi-business? Or ikaw ba ay nag-i-invest? 'Di ba? So, di natin alam kung nasan tayo diyan. Pero kayo nakakaalam kung saang position po kayo diyan ngayon, no? Napaka-importante na alam kasi natin 'to kasi iba-iba pong quadrant 'to. No? Hapyawan lang natin, iba't ibang quadrant po ito. Hindi ka pwede na porket employee ka, tatanong ka sa pagiging business. Hindi ganun kadali 'yon. Iba po yung challenge, iba yung emotion, at iba rin yung pagdadaanan mo. Okay po? At iba rin yung mga nagbi-business, iba rin yung nag-i-invest. Hindi porket magaling ka sa business, magaling ka na sa pag-i-invest. Ibang quadrant pa rin yun. No? Ang self-employed, di ba? So, aalamin natin, mas magandang alamin natin kung nasa ang quadrant ba tayo ngayon. Napaka-importante nito, guys. Okay? So, ngayon, alam niyo na kung nasa quadrant na kayo. Ngayon, dahil alam niyo na kung saan quadrant kayo, magsiset na kayo ng goals nyo. Okay? Meron na ba tayong goals? Ayan. Do I have a goal? Meron na ba? Or wala pang plano? Same strategy, 2023. Or 2020 hanggang 2023. Nag-grow ka ba doon? Do you grow? Or dahil di ka nag-grow dahil wala kang masyadong goal? Or kung meron kang goal, hindi mo alam kung paano. So, yun, tanungin mo sarili mo, meron ba akong goal ngayong taon? Ano ba yung goal ko ngayon? Magpapayat ba ngayon? At least yun, may goal. 'Di ba? So, tanungin nyo sarili nyo, i-take down notes nyo to. Guys, gusto ko i-take down notes nyo to. May goal ba ako ngayong taon? Or baka lilipas lang ulit yung taon, wala na naman mangyari sa akin. Next year na lang. Babawi na lang tayo next year. 'Di ba? So, paki-take down notes nito. Sabi dito, you sleep to see your dreams. I stayed up to work on mine. Napakagandang quotes nito, no? Natutulog ka para makita mo yung panaginip mo. Pero I stay up to work on mine. Tinatrabaho ko yung pangarap ko. So, yun yung mga ganda. 'Di ba? Trabahuin mo kung ano ba yung pangarap mo. Trabahuin mo kung ano ba yung goal mo. 'Di ba? Ayan. Ayan. So, I don't know my goal. So, for example, wala kang masyadong goal. Okay? Wala kang masyadong goal. And you don't have any plan. Paano mo malalaman yon? Dok, wala akong plano ngayon eh. Hindi ko rin talaga alam kung ano yung plano ko. 'Di ba? Gusto ko lang magkaroon ng financial freedom ba 'yon? Gusto ko lang makapasa sa mahirap po tumawid sa guys, napakabilis ng araw. Isipin nyo, January ano na? January 18 na. Lilipas na naman ang January, magpe-February na. Magiging 7 years trader, experienced trader na po ako. Kasi February po ako nagsimula mag-trade. No? And ang bilis lumipas ng panahon sa totoo lang. Ngayon, kung hindi pa natin tatrabahuin kung ano ba yung pinaka-goal and plans natin, mahihirapan tayong lilipas ang panahon, mapag-iiwanan tayo, wala. Walang mangyari sa atin. So, ngayon pa lang, umpisan mo ng magplano. Kung ano ba yung mga goals mo talaga? Ano ba yung magiging method mo para maabot yung goals mo? So, meron na ba tayong goal? So, kung wala pa, sige. Building a system to achieve your goal. Ayan. Number one, define your goals. Tandaan nyo to, ano bang goal nyo? Kahit anong goal, pwede naman eh. No, walang problema. Pero wag naman yung goal na kagaya nito. 'Di ba? Sabi dito is achievable.
Mamaya gusto mo magka-mansyon, tapos yung kilos mo naman, 'di ba? Yung kilos mo pang-arawan. So, doon tayo sa achievable. Okay? So, sabihin natin, my achievement for this year is makaipon ako kahit mga 100,000. So, ano yung ano mo, magiging sistema mo? So, sabi dito, define your goals. Clearly articulate your goal, making making them specific, measurable, and achievable. No? Yung makatotohanan. Makakatotohanan ba yung goal mo? 'Di ba? Yung goal mo is ibe-base mo sa kung ano yung kinikilos mo. 'Di ba? Sino nakakatanda dito ng boomerang theory natin? Kung ano yung in-effort mo, siyang magiging result mo. No? Ito, bibigyan ko kayo ng example. Mas magandang i-goal nyo yung skill. Okay? Mas magandang mag-goal kayo ng skill kaysa mag-goal kayo ng ah, kung ano-anong bagay na gusto nyo. Gusto nyo magkabahay, gusto nyo magkasakyan, or what. Mas magandang i-aim nyo skill. Okay? I-goal nyo na magkaroon kayo ng skill kahit ngayong taon lang. Ano bang skill? So mamaya itatopic natin 'yan. No, marami tayong mga skill na kailangan or mapagpipilian para lang kasi syempre money follow, 'di ba? Kapag meron kang skill, 'di ba? Kapag meron kang baon na alas na pwede mong magamit, susunod yung pera, 'di ba? Okay? So una-una, alamin nyo muna kung ano ba yung goal nyo sa buhay. Ano yung skill na gusto nyo ma-obtain? Pangalawa, break down goals. So, ito yung tinatawag ko na snowball. Okay? So, yung snowball, ito yung, alam niyo, para maliit, pag gumulong ng gumulong, lalaki at lalaki siya ng lalaki. Okay? So, divide larger goals into smaller. So, for example, ako, ang gusto kong ma-obtain na skill is, ah, for example lang, no? So, kunyari, ano ba yung gusto kong maging sa freelancing? Di ba? So, gusto ko maging video editor. Mahina ako sa pag-edit ng video. Pero gusto ko maging video editor. So, anong gagawin ko? Ibe-breakdown ko siya. So, i-divide ko siya, no? So, ngayong taon, or sabi natin ngayong buwan, ito lang yung aaralin ko. Okay? Then, susunod na buwan, ito naman yung aaralin ko. Nakukuha nyo. So, we will divide into smaller para hindi tayo masyado mahirapan. Okay? So, kung ikaw naman ay materialistic na goal, gusto mo magkaroon ng ano, ng sabi natin, sabi natin gusto natin magkaroon ng sasakyan. Ano yung magiging step by step natin doon? Pero sabi ko nga mas maganda kung skill, no? So sa scenario ko pagiging trader, 'di ba? Ano yung ginagawa ko no? Bine-breakdown ko siya, yung profit ko, ito lang kikitain ko. Goal ko is maka 100,000. So kikita lang ako dapat dito sa first trade ko ng 2,000 pesos, 'di ba? So alam niyo 'yun, hindi smaller goal, yun yung magdi-deliver po-provide para makarating ka doon sa bigger goals mo, no?